Isang magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal, mga kapatid sa iba't ibang churches, especially sa JCLG, ating family church, mother church, at pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong gabi at mag-i-start na po tayo ng ating Bible study kahit wala pa yung iba. Habol na lang, para hindi tayo gabihin. So, good evening po mga kapatid at let's pray, mga minamahal, para sa pagtuturo ng ating Panginoon. The Holy Spirit, our teacher. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon. Once again, we ask you to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name which is above every name, the name of Jesus. Maraming po salamat. Ngayong gabi, we ask you, Father God, to fill us with your Spirit and fill our hearts with the revelation knowledge of your Rhema words. For faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Panginoon, amin pong tinatanggap, sinasampalatayanan at ipamumuhay ang iyong salita. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito na ikaw po ay tiyatas namin ang makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory and honor and power belongs to you, Lord Jesus. We receive your fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Amen and amen and amen. All right. Okay. So, may sisilipin lang po ako rito. Baka mamaya salita ako ng salita, hindi pala lumalabas. Check ko lang para sure po. Kasi may mga kapatid na pala, mayroong dumating. So, dire-diretso na po tayo. Alright, thank you, Jesus. Salamat po. At, so, let's dive into our topic. Ang title po nitong ating Bible study ngayong gabi ay ito, Why the Devil Attacks the Word of God, or binago ko yata, Why does the devil attack the Word of God? Yan. Bakit inaatake ng diablo ang salita ng Diyos? So, dito sa ating post, may nakalagay ako doon sa itaas na God wants to bless us through His Word, So, in short, ang sagot dito, isang maikling sagot ay, why does the devil attack the Word of God? Ang sagot diyan, pero i-detalya po natin yan. Because God wants to bless us through His Word. And blessing comes from God by using His Word. Marami pong blessing sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. He's using the Word of God to bless our lives. Okay, whether it is spiritual blessings, whether it is physical blessings, healing, health, long life, nasa sikreto na salita ng Diyos, whether it is material, financial blessing, or anumang needs natin, it's in the Word of God. At lahat ng klaseng pagpapala para sa ating buong pagkatao, spirit, soul, and body. The blessing of God comes from the Word of God. Ginagamit niya salita ng Diyos. Without the Word of God, hindi po darating ang blessing ng Panginoon. Kasi paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Paano natin malalaman that God wants to bless us? Ang Panginoon, mayroong mga blessings ang Diyos na conditional, may kondisyon. At malaman natin mga kondisyon na yan sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Yes, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, to meet that condition, kailangan natin ng informasyon, the Word of God. Kailangan din natin makita yung malalalim na bagay mula sa Panginoon, even the secret things of the Lord and the secret things of God's kingdom. I believe ipapaalam sa atin ng Panginoon kung mamimit natin yung kondisyon ng Diyos.
Ano ba yung mga kondisyon? Simple lang, magbabad ka sa presence ng Diyos, sundin mo ang salita ng Diyos, obey Him, obedience, submit your life to God, maging masunurin ka at magbabad ka sa kanyang presensya, sa pananalangin, sa kanyang salita, Ganyan lang kasimple yan. Basta dire-diretso lang, pagsunod mo at paglilingkod ng tapat sa Panginoon, you will receive favor from the Lord. You will be surrounded with God's favor like a shield. Okay. Now, bakit inaatake ng diablo ang salita ng Diyos? Kasi ang blessing ng Diyos ay dumarating sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Una-una, yung salvation, yung blessing na tinanggap natin sa Panginoon, isa sa pinakamalaga ay yung connection natin sa Diyos. Yung pagkakaroon natin ng salvation, ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, at yung mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Lahat ng yan ay napapaloob sa salita ng Diyos. Kung walang salita ng Diyos, hindi natin makikilala ang Diyos, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, hindi natin maintindihan kung ano ang kalooban at mga kautusan ng Panginoon. It's the Word of God that gives us informative knowledge, revelation knowledge, and experiential knowledge. So, meron 3 kinds of knowledge. So, ngayon, ang salita ng Diyos is always under attack. Attacked by our enemy, the devil and his demons. Nakikita nyo, unang atake, yung siya ay gumagawa ng mga false doctrine or heretic gospel using people na kanyang na-deceive. Ginagamit niya mga tao rin at minsan yung mga tunay na mananampalataya, nadideceive din, naluloko rin. At ang ginagamit ng diablo ay salita ng Diyos. At yung kanyang mga ahente, yung mga agent niya na tagapunla ng mga maling aral, maling doktrina, yung mga may daladalang heretic gospel or cult doctrine. So ingat po tayo dyan. Marami ang mga mangangaral ngayon na nagkalat. They are in sheep clothing, pero sa loob, they are wolves. Mga lobong maninira. Tingnan nyo ang atake sa mga teachings sa salita ng Diyos, sa pamagitan ng mga heretic gospel. Marami yan. Ang dami nga naglabasan, may mga latest pa. Merong lumalabas ngayon. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ito, pero palagi ko bago lang ito o na-revive lang. Yung tinatawag na hyper-dispensationalism. Sa hyper-dispensationalism ay tinanggal, hindi nila pinaniniwalaan yung ibang mga writings, ibang mga books of the Bible. Binabasa nila, naniniwala naman sila. Yung from Genesis to Book of Revelation, tanggap nila yan, pinaniniwalaan nila, pero ang sinasabi ko na hindi nila tinatanggap, ang tinatanggap lang nila na para daw sa ating mga Gentiles na Kristiyano, we were Gentiles, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Ngayong Kristiyano na tayo. At sa pagiging Kristiyano, kay Jesus, walang Gentiles, walang Jew. Yan yung tatlong klaseng tao Jew, Gentiles, at saka Christians. Ang mga Jew, yung mga taga-Israel. Ang mga Gentiles, yung labas sa Israel, labas sa mga Jew, lahat na surrounding nations are Gentile nation. Meaning, iba ang Diyos nila. So, kasali tayo dati doon. Pero ngayon, naging Kristiyano na tayo. So, sa pagiging Kristiyano, those who are in Christ, wala ng Jew, walang Gentiles. Lahat pantay-pantay. Wala ring male, walang female. Lahat pantay-pantay. Kaya kapag pumasok ang Christianity, si Jesus sa isang bansa, nagiging equal ang rights ng babae at lalaki. Hindi na na-dominate, hindi na naabuso ang mga kabaihan, hindi na namamaliit, nagiging equal ang right, nagiging equal ang katatayuan sa society ng mga kababaihan sa kalakihan. Okay, because of Jesus. Because in Christ there is no Jew, no Gentile, no servants, no Lord, or no
male or female, lahat equal sa Panginoong Hesus. Okay. Now, ngayon, itong dispensationalism, ang tinatanggap lang nila para daw sa atin ay ang mga aklat, ang mga epistles, ang mga writings ni Apostle Paul. At bukod doon, wala na. Maging yung writings ni Apostle John, Apostle James, at ni Jude, no? Hindi nila tinatanggap at masisya kayo. Even the four gospel of the Lord Jesus Christ, no? Yung gospel according to Matthew, Mark, Luke, John, nire-reject nila yan at sinasabi nila na yan ay para sa mga Jew lang. Hindi yan sa kapanahonan natin, hindi yan para sa atin. Naku, may sa talakay natin yan. Heretic, it's even a cult doctrine na po yan. Napakalayo sa katotohanan. So, ingat kayo dyan. So, the devil is using people, he is using even the Bible, the Word of God, para gumawa ng mga false doctrine, heretic doctrine, na binabaligtad ang salita ng Diyos. Meron namang grupo dyan, no? Hindi ko na mention kung sino sila. Baka sabihin na mentional na naman tayo. No? Yung church, sinasabi nila, sila ay Christians, ano? Based pa lang sa Reformation, sila na yung original na Kristiyano, at sila ang tamang church, and the rest, mali. Sila yung may pinakamalalim na revelation from God dahil sila yung may pinakatamang teachings. Kaso pag inimbestigan mong teaching sila, puro taliwas sa Bible. Halimbawa, isa example, sabi sa Bible, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, Jesus died for the whole world. Ang katuroan nila, Jesus did not die for the whole world. Baligtad. Sa Bible, sabi, God wants all people to be saved. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Sa kanila, dinideny nila, sinasabi nila, hindi gusto ng Diyos lahat ng tayo maligtas. Pumili lang ang Diyos nang ililigtas. And those selected few are called the elect. Naku, yan po ay doctrine of demons. Pasensya na kayo, kung yan ang kinalalagyan nyo ngayon, matauhan na po tayo. At ay kontra sa Bible. At sinabi sa Bible, for God so loved the world. God loves all sinners. Kung hindi inibig ng Diyos lahat ng sinners, hindi tayo nakasali sa kaligtasan. Yung world doon ay sinners. Yung John 3:16. At sinabi yan, dinideny nila, God, ang Diyos, hindi niya mahal ang lahat ng tao. Especially ang mga sinners. Ang minahal lang ng Diyos, yung mga chosen few, yung mga elect. Nako, hindi ganyan ang Diyos ng Biblia. Hindi natin pwede tanggapin na. The God of the Bible is love. And God loves the whole world. God loves sinners, even sinners. But God hates sin. Yun. Jesus died for the whole world. Ang liwanag naman. 1 John chapter 2 verse 2, na sabi ni Apostle John, ang pagkamatay ni Jesus, His atonement, His propitiation is not only for us. Not only for us, not only for the Jew, not only for the apostles, not only for the believers at the time, but even for the whole world. Ang linaw-linaw niya. 1 John chapter 2 verse 2. Okay, so much for that. So, yun ang ilang example. Ano pa siya sabi ng mga doctrine na nilikha ni Satanas na sinasabi si Jesus ay hindi Diyos. Jesus is not God. Naku, another na kakultuhan na naman yan. Ito matindi yung hyper dispensationalism. Ang daming naluloko na ngayon dyan. Imagine, sa karami-rami, 66 books, ang tinatanggap lang yung mga writings lang ni Paul. Tinatanong ko yung mga yan, hindi naman masagot yung mga tanong. Hindi masagot. Sabi ko nga, yung bang sinabi ni Jesus na love one another as I love you. By this, shall all men know that you are my disciples if you will love one another. Mga kaibigan kayo sa isa-isa. Sabi na pala sa kanya mga alagad. Sa pamagitan nito, ito ang mark ng pagiging disciples. If you will love one another, people will know that you are my disciples. Ito pala tandaan ng pagiging disciple. Pinaka
mark of being a disciple. Lumalakad sa pag-ibig, highest kind of love, love na kagaya kay Jesus. Pero dinenay nila yan. Hindi raw yan para sa atin. At yan daw ay para sa mga Jew. Gago. Malabo ito. Pwedeng hatake sa impyerno yung mga sympathizer o mga naniniwala sa ganyang doctrine, baligtad eh. Lagi si Satanas ay author po yan ng division, author ng kabaligtaran. Basta napansin nyo, binabaligtad na salita ng Diyos, that's from the devil. Okay, at ang salita ng Diyos, hindi kumukontradict sa iba-ibang mga talata. Hindi yan kumukontradict sa ibang books. Parang puzzle, nagja-jive in together. Umi-eksakto, parang puzzle. Yung mga teachings, yung mga cult, mga heretic doctrine, cult doctrine, mapapansin nyo, ang daming binabanggang mga talata, ayaw umugma. At ang doctrine na, nakaka-confuse talaga. The devil is the master of confusion, he's the master of division, at siya ang gumagawa ng mga false doctrine. The devil is attacking the word of God. Why? Number one, okay, diretso tayo dito. Why does the devil attack the word of God? Number one, because the word of God is the seed. It is the seed of God. And the seed of God is the word of God. Kaya nga, sinabing seed, may title ang salita ng Diyos sa Bible na seed. Dito sa 1 Peter chapter 1, verse 23, sabi dito, for we have been born again, na tayo ipinanganak sa Diyos, pinanganak na maguli, not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. Hindi tayo pinanganak sa Diyos, hindi tayo pinanganak sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng binhi ng tao o ng binhi na nasisira, kundi pinanganak tayo sa pamamagitan ng salita na hindi nasisira, walang kasiraan. Salita na mananatili forever. The living, enduring Word of God. Yan ang tinatawag na the seed. The seed of God is the Word of God. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, marami ang ipinapanganak na tao sa kaharian ng Diyos, maraming nakakabalik sa Diyos, at maraming nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos hanggang ngayon, si Jesus, wine-welcome niya ang mga tao. Bagay sino ka man, pinakamakasalanan ka mang tao sa buong mundo, welcome ka sa Panginoon. Sabi ni Jesus, lahat na lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Welcome lahat. At siya pa nga nag-i-invite Matthew chapter 11, verse 28, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Yung doctrine na nilikha ni Satanas, nagsasabi na ang Diyos daw hindi nag-i-invite, ang Diyos daw ay namili lang ng ilan na ililigtas. That's doctrine of demons. Hindi ganyan sinabi ni Jesus. Si Jesus nag-i-invite, hindi namimili. Ini-invite niya lahat ng taong makasalanan. Paano yung hindi napili? Sorry na lang. Hindi ka pwede mag-complain, hindi mo pwede sisihin ang Diyos. Yan ang katwiran nila. Sapagkat sabi sa Biblia, we are just like clay in the hands of the potter. Kinote pa nila yung sinabi sa Bible na sinasabing ang manlilikha ng paso o ng banga ay ang Diyos, at tayo ay parang mga putik sa kamay ng Diyos na kung anong gusto ng Diyos likhain, taga-impyerno ka, sorry na lang sa'yo. Tagalangit ka, magiging tagalangit ka ayon sa pagkakalikha sa Diyos. And that doctrine is the doctrine of demons. Umalis kayo dyan sa ganyang pananampalataya. Hahatakin kayo niya sa impyerno. Ang Diyos hindi ganyan. Ang Diyos, inibig niya lahat ng tao na gusto niya lahat ng tao maligtas. At ang Diyos, nalulungkot siya sa mga hindi mananampalatayang namamatay, sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat gusto ng Panginoon bago mamatay ang tao, ano sabi ko kanina, ang Diyos nalulungkot sa mga hindi mananampalataya na namamatay. Sapagkat alam niya, they will all go to hell. Without faith in the Lord Jesus Christ, without Jesus as their Lord, God and Savior, they will go to hell. Kaya nalulungkot ang Diyos pag ang isang tao namatay na wala pa kay Kristo. Okay? Ang gusto ng Panginoon, ang kalooban niya, lahat ng tao maligtas. Okay?
So once na na-realize nyo, binabaligtad sa salita ng Diyos, that's doctrine of demons. Okay? So ngayon, kaya sa pamagitan ng salita ng Diyos, na-born again tayo, na-born again ka, na-born again tayo lahat because of the Word of God. Because the Word of God, ito yung ginagamit ng Diyos para magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. At ito ang pangalawa. Ano? Kung ang salita ng Diyos ay ginagamit ng Diyos as the seed of God para tayo ipanganak sa kaharian ng Diyos, no? Through the Word of God, yun ang isa. Ayaw ni Satanas ang tao papanganak sa kingdom of God eh. Kaya he is attacking the Word of God. Sa pamagitan ng mga false teachings, heretic doctrine, at ano pa, mga panloloko. So, sa pamagitan ng Word of God, pangalawa, binibigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya. Alam nyo, ang faith natin sa Kanya, galing din sa Kanya, hindi galing sa atin. Faith comes from God. Paano dumating sa atin ang pananampalataya? Paano napagkakalooban ng Diyos ang tao ng pananampalataya kay Kristo? By hearing the Word of God. Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So without faith, or without hearing the Word of God, or without the Word of God, hindi tayo pwede magkaroon ng pananampalataya. Itong pananampalatayang ito, hindi ito yung ordinary human kind of faith. No? Itong pananampalatayang ito yung salvific faith. Ito yung faith that can save us. Ito yung faith for our salvation. Faith in the Lord Jesus Christ. And in order to have that faith, we must receive, hear, believe, and receive the Word of God. Okay? Kaya ginagawa natin yun, nagpupunla tayo ng seed para marami ipanganak sa kaharian ng Diyos kung hindi pa pinapanganak. No? At para kayo na mga anak na ng Diyos ay palakasin ng Diyos sa pananampalataya because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Okay. Now, yan po ang bunga o dulot ng salita ng Diyos, mga pagpapala ng Panginoon sa atin. No? Spiritual blessings yan. Mami, pupunta tayo sa physical blessing. Okay. Now, ano pa? Ngayon tayo ay pinanganak na sa kaharian ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa atin, maging banal tayo. Lumakad na kahawig ni Jesus. At yan ang pangarap sa atin, Panginoon, tayo ay maging kahawig ni Jesus to become like Jesus. Yan ang gusto ng Diyos at hinahanap ng Diyos sa bawat isang mananampalataya na tayo ay magkaroon ng fruit of the Spirit, bunga ng Espiritu. Ano yung mga bunga niyon? Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. For the fruit of the Spirit, singular, take note, singular, for the fruit of the Spirit is love. Isa lang ang fruit, love. And inside that love, when you receive the love of God, the God kind of love, the love of Jesus, the fruit of the Spirit is love, makaka-experience ka ng joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness. Yan ang fruit of the Spirit. Sa isang bunga na pag-ibig, maraming laman yan. You will have or experience the joy of the Lord, patience, no, gentleness, goodness, temperance, faithfulness, etc. And para maging malinaw, that fruit of the Spirit is the Christ-like character. Yan. In short, Christ-likeness is the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is to become like Jesus. Okay? Yan ang gusto makita sa ating Panginoon. At magiging possible lang yan sa pamagitan ng salita ng Diyos. No? Kaya the more you receive and obey the Word of God, the more you will become like Jesus. The more you receive and believe and obey the Word of God, the more you will bear fruit with the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness, in short, the Christ-like character. Saan ang gagaling yun? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Without the Word of God, hindi tayo magiging kahawig ng Panginoong Jesus. Without the Word of God, hindi tayo magbubunga with the fruit of the Spirit. Ang sikreto,
nasa pagbabasa, pagdinig, whether it is by reading or hearing, the Word of God. Basta faith comes from the Word of God. And your hearts, until your hearts will be filled with the faith of God or with the God kind of faith. Faith to save you. Faith to receive the blessings of God. Mahalaga yung faith na yan sa puso natin. Na every time we pray, every time we talk to God, nire-release natin yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sabi sa Hebrews 11:6, "For without faith, it is impossible to please God. Therefore, those who will come to God must believe that He is, and He is the rewarder of those who diligently seek Him." So, merong reward, merong blessing ang faith natin. Every time we come to God by faith, every time we talk to Him through prayer by faith, God will answer us, God will bless our lives. Sapagkat napiplease siya sa ating pananampalataya at ang faith natin, pananampalataya natin, nanggagaling yan sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos. At the more we obey the Word of God, the more na tayo ay pababanalin ng Diyos. At ito ang ikatlo, ano ang blessing ng salita ng Diyos? It will sanctify our lives. Yung sanctify po ay yung word na sanctification ay hagiasmos or holiness, or hagios, sanctify, or holy, hagios. At pareho ang ibig sabihin ng sanctify at holy. Alam niyo, sabi sa atin sa Bible, we are holy people of God, God's peculiar people. Mga banal tayo ng Diyos. At dalawa yung kabanalang tinanggap natin. Dalawa yung sinasabi kabanalan sa Bible, holy. Dalawa yung holiness natin. Number one holiness, yung positional. Yung wala ka pang nagagawang kabutihan, kabanalan sa Diyos, you are already holy. When? Kailan? Nung ikaw ay na-born again. Ikaw ay God's possession, God's property, you belong to Jesus, you are holy. Anumang pag-aari ng Diyos ay holy, banal sa Panginoon. Kaya tayo, nung tayo pinanganak sa Diyos, immediately, positionally, we became holy people of God. Pangalawang holiness ay yung holiness na progressive holiness. Yung the more you obey God, the more na you will become holy. And the more you will become holy, the more you will become like Jesus. At lahat ng yan, pagtawagi kabanalan, sanctification, holiness, at lahat ng yan, bunga rin ng salita ng Diyos. Without the Word of God, it is impossible for us to become holy people of God. Bakit? Kasi nasa salita ng Diyos ang mga impormasyon at kapahayagan ng Diyos at para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Para natin malaman ang kautusan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, perfect will of God, at yung ginawa ng Diyos sa atin without the Word of God. Kaya mahalaga yung informative knowledge, information coming from the Word of God, at bukod sa informative knowledge, God will give us, God will fill our heart with the revelation knowledge of His Word. Yung kung tawagin mga Rema Word of God, revealed Word of God, coming from the Word of God. Sa salita ng Diyos galing yun. Yung mga revelation, information, kailangan natin. Ang mga kaalaman, mga karunungan, ang wisdom, ang revelation, lahat ng yan comes from the Word of God. Kaya isipin nyo, magbabad kayo sa salita ng Diyos, the more the Word of God na meron kayong itinago sa puso nyo, the more you will become wise, intelligent. The more na meron kang salita ng Diyos itinago sa puso mo, the more revelation you will receive from God and the more wisdom na magkakaroon ka. Wisdom and revelation and informative knowledge comes from the Word of God. So, huwag niyong pababayaan sa salita ng Diyos. Nagpapabanal sa atin yan. Anong ginagawa sa salita ng Diyos? The Word of God will separate us from the world. Yung salitang sanctify or holy means separation. Ibig sabihin ng kabanalan, holiness or sanctified life means life separated from the world unto God. Inihiwalay tayo ng Diyos
sa madilim at makasalanang sanlibutan at tayo ay isinama sa kanyang kaharian. We now belong to Jesus. We are God's holy people because our Father is holy. We are holy children of God. Okay? At kumandingan sa ating Panginoon, be holy for I, the Lord your God, is holy. So bukod sa tayo ay nung pinanganak sa Diyos ay immediately, positionally, we became holy people of God. Now, ipinakikita natin yan through the fruit of the Spirit that we are holy people of God. The more we obey the Word of God, the more we become holy. The more we become like Jesus. No? And the more Word of God, the more na meron kang Word of God na itinago sa puso mo at sinusunod mo, the more din na ikaw ay inihiwalay ng Diyos sa makasalanang marumi, madilim na sanlibutan. At the more na ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, the more na ikaw ay napapalapit sa Diyos, and the more din na ikaw ay magkakaroon ng favor sa Diyos. Yes, you'll be surrounded with God's favor like a shield. And that comes from the Word of God. Okay, so sabi ni Jesus siya nag-pray sa Ama, Father, sanctify them. Sino yun them? The believers, His disciples. Sanctify my disciples through your word. Your word is truth. Ama, pakabanalin mo ang aking mga alagad sa pamagitan ng iyong salita. Ang iyong salita ay katotohanan. See? The word of God will make us holy in our walk. Sa pamumuhay natin, sa paglakad natin sa mundo ito, we are holy. Okay. The Word of God will cleanse us from all the spiritual dirt and dust of the world. Ang salita Diyos maglilinis sa atin sa lahat ng mga alikabok, mga dumi na dumidikit sa atin. Sinabi ko, spiritual dirt and dust of the world. Bakit? Example, ganito. Halimbawa, bagong ligo ka, papasok ka sa opisina, biglang may dumaan na jeep, ay puro alikabok, nako, dikitan sa iyo yung alikabok, no? Bagong ligo ka. Now, minsan hindi tayo aware, puro alikabok na tayo. No? Then, pagkatapos mo lang, makakauwi sa bahay, saka pa lang natin, bit ang ilong may puro itim. Pag nilis mo pa nyo, nako, pagharap mo sa salamin, puro ang dumi na palang mukha mo, no? Puro alikabok. Pag gumanyan ka, naku, puro alikabok. Then, saka ka magsishower. So, ibig sabihin, hindi ka aware na alikabukan ka pala, may mga dirt na dumikit sa katawan mo kasi gawa nun sa sakyan na mabilis na dumaan sa maalikabok na alikabukan ka. Okay. So, alam nyo, yung mga physical na anyan, na dirt and dust dito sa mundo natin. Pero merong spiritual dirt and dust na kailangan ay iwasan natin. Kaya lang, minsan accidentally or hindi tayo aware, alam nyo kung ano yung spiritual dirt and dust? Yan yung mga hindi naman natin ginagawang gustong magkasala, pero biglang naging marumi tayo, no? Paglabas natin sa bahay, in fact, nag-devotional time tayo, paglabas natin sa bahay, may dalawang pagpasok nyo sa opisina, may dalawang ka-office-mate kayo, nagkukwentuhan ng malaswa, pumapasok sa tenga nyo. So, ayaw nyong papakinggan, pero pumasok na sa tenga nyo. Tapos, niya, umaalingaw sa isip nyo, umaalingaw, hanggang sa pagtulog nyo, umaalingaw. No? Yung kanilang mga malaswang kwentuhan. Those are spiritual dirt and dust of the world na kailangan ay mawala sa pamagitan ng paglilinis, paghuhugas. Yung mga kasalanan hindi nyo naman ginawa, pero pumapasok sa mata nyo, merong babae naglalakad, biglang humangin, ayaw nyo makita. Tapos, hanggang gabi, laman ng isip nyo, naisip nyo yung hindi nyo gustong makita na alam nyo malaswa, hindi nyo gusto makita, pero nandoon, lingering in your mind, So, ang remedyo dyan ay the Word of God. Ano ang salita ng Diyos? Tulad dyan sa tubig na naglilinis. Okay? The Word of God is like water that will cleanse us from those spiritual dirt and dust of the world. May nagkwentuhan ng malaswa o mayroong nagmura, sakit sa tenga.
Nanonood kayo sa Netflix, biglang nagmura, imported pa yung mura. Naku, pumasa tenga. Your spiritual ears, your mind, your heart must be cleansed by the water of the word. Hindi naman kayo gumawa kasalanan, pero pumasok sa senses nyo. Anong dapat gawin? Immediately, confess it to God. Immediately, go to the Word of God. Magbasa kayo ng Word of God. Cleanse yourself by reading, meditating on the Word of God. Kung ano yung passage na kayo nililid ng Holy Spirit, go to that passage and cleanse your spiritual life with that Word, because the Word of God is like water that will cleanse us. No? Gusto nyo makita sa Ephesians chapter 5, verse 26, ang sabi dito, that He might sanctify, na kayo ay pakabanalin niya at linisin niya sa pamagitan ng with the washing of water by the word. No? Sa pamagitan ng paglilinis ng tubig sa makatuwid bagay ng salita ng Diyos. See? The Word of God is like water that will cleanse us. The more our heart is filled with water, or our heart is filled with the Word of God, the more our lives will be separated from the evil, from the sinful ways of the world. Isa-separate tayo ng salitang Diyos at tayo ay lalong ilalapit sa Diyos. Okay? So ano pa? The Word, bakit inaatake ni Satanas ang salitang Diyos? Because the Word of God brings salvation. Nagdadala ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Ano? Nandun yan sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. The gospel is the word of God. For it is the power of God unto salvation to those who believe. Sa makatuwid bagay, to the Jews and even to the Gentiles. Walang pinipili ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay paraan ng Diyos. Yan ang gagawin paraan ng Diyos para ang tao ay makakilala sa Panginoon. Through the gospel, through the word of God, ang tao ay magkakaroon ng pananampalataya at ang tao na nanampalataya ay magkakaroon ng eternal life, magiging tagakaharian ng Diyos, magkakaroon ng salvation. So, anong another blessing ng word of God? It gives us salvation. It gives us eternal life. No? We are saved because of the word of God that we heard long time ago. I was saved 1977. Okay. So, kaya importante sa salita ng Diyos, the more na marami kayo alam na salita ng Diyos, the more na marami kayong mahikayat nakaluluwas sa Panginoon. Okay. Alright. So, ano pa? Number 6, the word of God brings life. It brings eternal life. It will give us eternal life. Sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 63, it is the Spirit who gives life. Ang Espiritu nagbibigay ng buhay, the Holy Spirit. The flesh provides no benefit. The words that I have spoken to you, sabi ni Jesus, are spirit. Kaya nga, wala kayong mapapala sa flesh, no? Sa mga gawa ng laman at sa pita ng laman. No? Walang benefits dyan. Pero ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, sabi ni Jesus, ito ay espiritu. At ito ay buhay. Ang salita ng Diyos, the Word of God is anointed by God, the Word of God is spirited. Ito ay merong anointing, merong banal na espiritu. The Word of God is filled with the Spirit of God. The Word of God is filled with the life of God. Okay? Kaya sabi ni Jesus, my word, they are spirit and they are life. Zoe life. The eternal life of God comes from the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos, ang carrier of eternal life. If you want to receive eternal life, receive the Word of God. It gives us life, and hindi lang basta life, could be abundant life. Okay? So, yan ang blessing. Another blessing ng salita ng Diyos. Ano pa? The Word of God, ito, blessing sa physical body. Alam niyo po ba, the Word of God heals us.
You can be healed from all kinds of sickness and disease. I believe even cancer, even incurable sickness and diseases can be healed by the power, by the anointing that is in the Word of God. Pero may kondisyon. You must believe and receive and keep the Word of God into your heart. Okay, tingnan natin, no, sa Proverbs chapter 4, verse 22. Kung ano sinasabi. Verse 20 muna hanggang 22. Sabi ng salita ng Diyos, my son, no? Imagine niyo ang Diyos kinakausap kayo. My son, pay attention, no, to my words. No? Anak ko, magbigay ka ng time sa aking salita. No? Pumunta ka sa aking salita. No? Be attentive, pakinggan mo salita ko. Pay attention to my words, sabi ng Panginoon sa atin. Incline your ear to my sayings. Ikiling mo ang iyong tenga sa aking mga salita. They are not to escape from your sight. Huwag mong aalisin sa iyong paningin ang salita ng Diyos. Keep them in the midst of your heart. Tago mo sa iyong puso, sa kalooban ng iyong puso ang salita ng Diyos. Bakit? Once na ikaw'y nagbigay ng panahon, atensyon, panahon, time sa salita ng Diyos, once na ikaw ay duminig, pinakinggan mo, meaning, hindi mo lang basta pinakinggan, kundi you obey the Word of God that you heard from Him. Once na pakinggan mo sa salita, sinunod mo, pangatlo, once na ang salita ng Diyos, hindi mo inihiwalay sa iyong mga mata. Huwag ka nang tumingin sa sakit mo, tumingin ka sa pangako ng Diyos sa kanyang salita. Yun ang point niya. Ano pa? Number 4, keep them in the midst of your heart. Once sa salita ng Diyos, itinago mo sa iyong puso. Anong mangyayari? When you give attention to the Word of God, when you incline your ear to His Word, when the Word of God remains in your sight, in your eyes, or you focus the eyes of your faith on the Word of God. No? 1, 2, 3. Ika-4, when you keep the Word of God in the midst of your heart, no? Ano mangyayari? Ito ang blessing. For they are life to those that find them and healing to all their body. Sa ibang translation, for they are life to those that find them. Buhay ito. Pag namamatay ka na, bubuhay ka ng Diyos through the Word of God. I-extend yung buhay mo. No? And healing. Sa ibang translation, health. No? Health or healing to all your sickness and disease. To all your physical body. To all the sickness and disease in your physical body. The Word of God is healing. It gives life. See, the power of the Word of God, yan ay physical blessing. Ako po, ilang beses ko naranasan. I was healed several years ago from tuberculosis. Ito in-apply ko. Proverbs chapter 4, verse 20, 21, 22. Next time na natin talakayin yung paano i-apply ito. At least, i-meditate nyo itong talatang ito. Ask the Holy Spirit to reveal it more to you. Wala tayong time para mag-focus dito. Ano po? Basta ang punto ko, the Word of God can heal us from all kinds of sickness and disease. Several years ago, nagtatrabaho pa ako noon sa Manila, sa GMA. Karoon ako ng tuberculosis. Parang ang dami namin nagkaroon ng tuberculosis doon. Gwayata nung kasama namin na photographer sa Photolab. Uubo-ubo. And the Lord healed me from tuberculosis. Yung lungs ko nagkakaroon ng fluid, liquid. No? Sabi ng doktor, hihigupin yung liquid sa puso ko. Sabi ko, pinanghawakan ko na lang yung pangako ng Diyos. I meditate on the Word of God every day, every minute, every second. Lagi ko dinideclare sa harapan ng Salomon, June Cortez, in the name of Jesus, Jesus took your sicknesses and carried all your diseases, and by the wounds of Jesus, you are healed. And I was healed from tuberculosis. Hindi lang yun. I was healed from hernia.
Yun yung sakit ko nung bata pa ako, hernia. But the Lord healed me. Hindi na kinailangan ng operation. The Lord healed me. Ino-opera kasi yun. Yes. At pangatlo, ito lately lang. Nung, kailan ba yun? Nung March, no? Nung nagsimula, December, almost 3 months, hindi ako makalakad. Nagkaroon ako neuropathy. Akala ko, wala na. Sinasabi ng Diablo, wala na. Mamamatay ka sa wheelchair. No? Pumili ka na ng wheelchair sa Lazada, ang mumura. At hindi ko pinakinggan. Sabi ko, no, pagagaling ako ng Panginoon. Until I heard the voice of the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, I will heal you and I will restore your strength. Ay, wala na akong lakas. Hindi ako makakit sa pulpit na hindi ako alalay ng mga kalalakihan, men of Joseph. Thank God sa men of Joshua. No? Binubuhat nila, inaalalay nila. One time, nadapa pa ako sa pulpit at nasalo ako. Wala na talaga. Pag-akit ako sa hagdan, ang hirap umakyat. Pagod ako. But the Lord restored my health and my strength. Anong ginawa ko? Hinawakan ko, humawak ako sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Lahat, nirepaso ko yung word of God, promise of God about healing. And after a week, I was healed by the word of God, by the promise of God. Okay? By meditating the word of God and by confessing the word of God. Hindi ako nag-alinlangan. Okay? So, the word of God has power to heal us. No? Kaya talaga, under attack, si Satanas gusto magkaroon tayong sakit. Minsan nga, siya nga tagapaglagay ng sakit. Kaya ayaw niya tayo gumaling. Gusto niya mamatay tayo sa sakit karamdaman. But, the promise of God says that Jesus took our sicknesses, carried our diseases, and by His wounds, we are healed. Isaiah 53. At ang sabi pa, I think sa Psalms 107 verse 20, He sent His word and healed them. God sent His word and healed them. See? Okay, ano pa ang blessed sentence? Deliverance. Ano? Tingnan nga natin sa John chapter 8. No? Malapit na po tayo matapos. Nagmamadali na rin tayo. Verse 31. Ano? Sabi ni Jesus, verse 31 ng John chapter 8, 31 hanggang 32. So Jesus was saying to those Jews who had believed Him, if you continue in my word, then you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. That's deliverance. Free from sin, free from weakness, free from sickness and disease, free from the bondage of vices, free from deception, free from false doctrine. Okay, lahat ng freedom, name it. The Lord, the word God will set us free. Because sabi ni Jesus, you will know the truth. Magpatuloy kayo sa aking salita. And you will know the truth. And the truth, the word of God, will set us free. Okay? Romans 8:31 verse 32. Okay? Deliverance comes from the word of God. Okay. Na-delivered ako sa drugs, sa vices, drug addiction, by the power of the word of God. That was several years ago. Year 1978. Okay. Alright. Ano pa? It gives fire to our hearts. Naglalagay ng apoy sa ating puso. Alam nyo, ang problema. Alam mo sabi ni Jesus, Revelation chapter 3 verse 16, you are neither hot nor cold. I will vomit you. I will spew you out of my mouth. Ayaw ng Diyos ng malahininga. Ayaw ng Diyos ng useless na Kristiyano. Ayaw ng Diyos na Kristiyanong compromiser, malahininga. No? Kaya para wag tayo maging malahininga at maging useful tayo, parang kagaya ng mainit na tubig na nagbibigay ng healing at yung malamig na tubig nagbibigay ng refreshing. Sabi ni Jesus, I wish that you are hot or you are cold, but you are neither hot nor cold. Kasi ang mainit na tubig at malamig na malamig tubig nagbibigay ng blessing sa tao. Except yung nasa gitna, maligamgam. No? Doon sa
Sa Hierapolis, mainit ang tubig, ano? Doon naman sa Colossae, malamig ang tubig. Pagdating doon sa pagbibiyahe ng tubig from Hierapolis hanggang doon sa Colossae, no? From mainit papunta sa malamig. Yung sa gitna, yun yung lugar ng Laodicea na malagamgam, ay pangit daw ang lasa ng tubig doon sa lugar na yun. Yung maligamgam, siguro hindi kagaya ng tubig natin dito, kahit maligamgam masarap. Iluluwa mo raw yun eh. Yun yung sinasabi ni Jesus na, ano yung maligamgam, useless na Kristiyano, malamig na malahining ang Kristiyano, compromiser, no? Useless, walang mapala ang Panginoon, walang pakinabang, walang nagagawa sa kaharian Diyos. No? Okay, professing that he is a Christian, pero ang buhay niya hindi Kristiyano. Ayaw ng Diyos mangyari. Gusto ng Diyos mainit tayo sa pananampalataya at na nagbibigay ng apoy sa ating puso, sa ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. The more you receive and fill your hearts with the Word of God, the more your heart will become on fire in serving the Lord. You know? Yes, nagpo-produce yan ng fire sa puso natin. Sinabi sa Jeremiah 23 verse 29, the Word of God is like fire. Yes. Kasi nagpo-produce yan ng fire. At sabi, tandaan nyo doon sa dalawang disipulo na naglalakad sa daang Imos, na nakisabay si Jesus, yun ay nung nabuhay na si Jesus, hindi nila namukha si Jesus, nag-ibang anyo siya, ano? At nakisali siya sa kwento. Pwede ba makisali? Mukha interesting ang kwento niya. Abay, oo. Ano bang pinag-uusapan niyo? Abay, hindi ka ba updated? Ang Panginoon, ang Messiah namin, nabuhay, hindi namin alam kung nabuhay na mag-uli. O, hindi na ako, nalilito nga kami. Ako, sabi ni Jesus, ang hihina naman ng ano nyo, hindi nyo ba na alaman na ganito, ganyan, kinausap siya. At nakinig yung dalawang disciple hanggang sa dumating sila sa bahay at nagpaalam na si Jesus, sige mga brad, mga tol, dito na ako. Hindi, brad, dali ka, sama ka sa, ituloy natin ang ating kwento, sarap mong kausap, ituloy natin ang kwentuhan natin sa bahay namin, dito, buka muna at pinaghanda nila pagkain, hindi nila na-recognize na si Jesus yun. And then, nung kanilang pinaghandaan pagkain, nagpasalamat si Jesus at pinuto niyo tinapay. Namangha yung dalawa kasi sabi, looks familiar. Ang gumagawa nito, nagpapasalamat sa pagkain, si Jesus ang Panginoon. Biglang naglaho si Jesus. Ang Panginoon niya, oo nga, tama. No? Na-reveal sa kanila. After na magpasalamat si Jesus sa pagkain, na-reveal sa kanila. Pero biglang naglaho. At sabi yung dalawa, tuwa yung dalawa, sabi niya, Brad, hindi mo ba napansin habang kausap natin ang Panginoon, ang puso natin nag-uumapoy. Yes, oo nga. Na-excite ang puso natin. On fire ang ating puso. Why? Dahil sa bibig ni Jesus lumalabas ang Word of God, and the Word of God will produce fire in your heart so that you may serve the Lord with an on-fire spirit, no? Coming from the Word of God. So gusto niyo maging mainit na Kristiyano? Go to the Word of God. Immerse yourself in the Word of God. Ano pa, pinakpanghuli, number 10. Bakit ayaw ni Satanas sa salita ng Diyos? Diyan siya natatalo because the Word of God is the sword of the Spirit. Ephesians chapter 6, verse 17, ang sabi, the Word of God is the sword of the Spirit. Remember, no si Jesus ay sa Matthew chapter 4, tinukso ni Satanas 3 times. And wala tayong time na punta sa Bible. No? Basta 3 times ang tinukso. 3 times din niya na nilabanan si Satanas using the sword of the Spirit, the Word of God. Every time na siya itetempt ni Satanas, sinasagot ni Jesus ng salita ng Diyos. Hindi siya sumasagot ayon sa kanyang sariling opinion. Sumasagot siya by using the Word of God. Sinasabi ni Jesus, it is written. It is written. It is written. Nire-rebuke na si Satanas at ang temptation by using the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ephesians 6:17. So, ang salita ng Diyos, pwede natin gamitin sa ministry of deliverance, pwede natin gamitin sa panahon ng temptation, pwede natin gamitin sa panahon ng problema, pwede natin gamitin kung kayo may sakit karamdaman, pwede nyo gamitin sa panahon ng kawalan, rely on the Word of God, trust God, using His Word, meditate on the Word of God day and night.
at labanan natin lahat ng uri ng deception, attack na ginagawa sa atin ng kaaway by using the sword of the Spirit, the Word of God. No wonder kung bakit inaatake ni Satanas sa salita ng Diyos, because the Word of God is our weapon for spiritual warfare. Di ba tuwa-tuwa yung kalaban pag natanggalan ng weapon yung kalaban niya, patay ka, wala ka ng weapon. Ano? Yan ang gusto gawin Satanas, alisan tayo ng Word of God. Kaya nga Satanas, ang daming mga naloloko niya na dinadala niya sa mga heretic doctrine, cult doctrine, false doctrine, ano, at yung mga tao ngayon, biktima, at nagiging mangaral din sila, nagiging wolves in sheep clothing, then nagtatanim sila ng mga salita ng kasinungalingan, nagtuturo ng mga heretic, cult, doctrine sa mga tao, na-infiltrate ang mga churches, even the true church of the Lord, na-infiltrate ang mga false teachings because of those satanic agent or demonic agent, ano, na nangangaral ng salita ng Diyos na hindi totoo. So, ang panlaban na natin para huwag tayo maloko is the Word of God. No? The sword of the Spirit. Search the Scripture. No? Huwag ka basta maniniwala sa mga mangangaral. Maging sa akin, kung ang sinasabi ko wala sa salita ng Diyos, huwag niyong tatanggapin. Okay, mga minamahal, hanggang dito na lang. I pray and hope na marami po kayong natutunan sa napakalagang salita ng Diyos, especially sa spiritual warfare. Okay? So ito yung ating paksa. Why does the devil attack the Word of God? At ito yung sinasabi, God wants to bless us to the Word of God. Amen. Kung ano man kailangan nyo sa buhay, pangangailangan nyo, no, pray to God. At kung ano yung nasa loob lang ng pangako ng Diyos, yun yung ibibigay ng Diyos. Outside the perimeter of God's promises, outside the perimeter of God's will, hindi ibibigay ng Diyos kapag ikasasama mo. Hindi ka pwedeng manalangin, humingi sa Diyos ng 3 asawa. Kasi outside yan sa will ng Panginoon. At sinasabi ng salita ng Diyos, a husband is a wife, has only one wife. Okay. Okay, mga kapatid, mga minamahal, no? So, God bless everyone. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Lord, salamat po. Gamitin mo ang video na ito. Gamitin mo mga kapatid to share this video at pagpalain mo. At even those who are sick right now, they will be healed, Lord, by listening, receiving this word, this Bible study. Maraming po salamat, Panginoon. We are blessed. And we are anointed to be a blessing. In Jesus' name, Shalom. God bless everyone. Share this video, mga kapatid. Amen. Salamat din po sa inyo.